Welcome to Angel's Enchanted Tales of Terror, and today we will delve deeper to the story Alphabet of Death by Rising Servant. At para maging masaya ang ating pananatili rito, maglalaro tayo. Wika ni Agatha habang nakaupo ng pabilog ang lahat habang siya naman ay nakatayo sa gitna. Naglabas siya ng bowl at ipinakita sa mga kaklase. Guys, bubunot tayo lahat dito sa bowl of surprise na kung saan ay may nakalakip na letra. Kaya kung ano ang letrang panghahawakan mo, ayon ang magiging dare o kaya ay truth sa ating laro, paliwanag niya. Kung di niyo lang alam, ang letrang panghahawakan ninyo ay magiging sanhi ng kamatayan niyo. So, ibig sabihin, truth or dare ang lalaruin natin? Na kung saan kapag napili mo ay truth, ang sasagutin mo ay kung ano word ang ibibigay sa'yo ng magtatanong at ganun din sa dare? Wika ni Nika. Oo, tama ka, kaya bawal ang KJ. Enjoy lang natin ito, wika niya at pinaikot-ikot na nga ang bowl of surprise. Ngayong nakabunot na ang lahat, simulan na natin. Spin the bottle muna syempre, wika ni Agatha at sinimulang paikutin ang bote. At ayun nga, nag-i-enjoy silang lahat sa kalokohan ng bawat isa. Si Adrian naman ang nag-spin ng bottle ngayon at ito ay tumapat kay May. Ano May? Truth or dare? Tanong ni Adrian. Dare na lang para mas masaya. Wika ni May na wagas pa kong makatawa. At dahil may pagka-boyish ka at hindi kami sigurado kung tomboy ka ba o hindi, ang letrang pinanghahawakan mo ay? Tanong ni Adrian. Letter O. Huwag mong hihirapan ha, kundi sapak aabutin mo sa akin. Wika ni May na nananakot pa. Ang naisip kong word ay operation. Kaya ang gagawin mo ay Operation Seduce Carlo. Galingan mo ha. Tingnan natin kung maaakit mo ang pinakamahangin sa atin. Wika ni Adrian na tawa ng tawa. Gusto ko yan. Sige nga May. Seduce me if you can. Pag-aakit ni Carlo. Yan ba ang gusto mo? Sige. Sisiguraduhin kong mag-iinat ka. Wika niya at nilapitan si Carlo. Ngayon, silang dalawa ay nasa gitna ng bilog para gawin na ni May ang kanyang dare. Hinagot ni May ang likod ng binata habang naglilikod ito papaharap. Maganda si May, kahit sino ay matitempt kapag inakit niya, kaso nga lang may pagka-boyish. Wow! Inaamin ko, sa paghagod mo pa lang, pinuhay mo na ang alaga ko. Wika ni Carlo na ngayon parang tinamaan na kay May. Okay. Pwede na. Oh, let's say na bagay kayo. Wika ni Adrian na inaalas-ka ang dalawa. Umalik na sa upuan ang dalawa. Nagpatuloy sila sa paglalaro hanggang sa dalawin na sila ng antok. Okay guys, good night, sweet dreams! Wika ni Agatha sa mga kasama at natulog na nga ang lahat. 3:00 ng umaga nang maalimpungatan si May at nauhaw kaya tinungo niya ang kusina. Pagkarating niya roon ay uminom siya ng gatas. Masarap ba? Yung kay Carlo ba? Masarap? Wika ng isa sa kanyang mga kaklase. Bakit mo naman naitanong yan? Tsaka hindi naman kami no? At hindi ako. Gross! Ang bastos mo! Wika ni May sabay sara ng ref. Emyo kayo right? Patagong pag-ibig nga naman no? Wika nito habang nakasandal sa may parer malapit sa lutuan. Paano mo nalaman? Kang maingay. Secret lang natin yun ha? Wika ni May sabay lapit dito. Huwag kang mag-alala. Secret lang natin yon. Pero tandaan mo, walang lihim na hindi nabubunyag. Wika nito. Huwag ka naman ganyan. Parang tinatakot mo ako eh. Wika ni May na umasta na parang bata. Natatakot ka ba? Pwes, tinatakot nga kita.
Wika nito sabay kuha ng kutsilyo at unti-unti siyang lumalapit kay May. Hindi magandang joke yan! Please, ibaba mo yung kutsilyo! Wika ni May na takot na. Kaya paatras siya ng paatras habang palapit naman ang palapit sa kanya ang kaklase niya. Goodbye, May! Wika nito at itinarak ang matulis na kutsilyo sa puso ni May at saka niya ito tinukot. Nakakatuwang puso. Tumitibok-tibok pa at sa ilang sandali pa ay wala na. Wika nito at humalakhak na parang isang baliw, hawak-hawak ang puso ng dalaga. Hold your heart, May. Wika nito at nilagay ang puso nito sa kamay ng dalaga na nakahandusay sa sahig at walang malay. Letter O, check. 25 left. I can't wait to see them suffer habang naliligo sa sarili nilang dugo. Wika nito at nilagyan ng letter O si May sa kaniyang noo. Kinabukasan, nagising ang lahat nang biglang tumili si Hana. Ah! Sigaw nito kaya dali-daling nagsilapitan ang kaniyang mga kasama. Oh! What happened here? Who killed May? Tanong ni Carlo na naghihikahos. Ewan ko, pagkarating ko rito ay yan na kaagad ang pumulaga sa akin, paliwanag ni Hana. Bakit hawak na ang puso niya at may letter O na nakasulat sa noo niya? Tanong ni Ginny na nanginginig sa takot. Ewan, wika ni Ramil. Sa tingin ko, may gustong iparating yung killer, wika ni Roxette. Iparating? You mean message? Tanong ni Ethan. Wait, di ba letter O yung nabunot na letter ni May sa bowl of surprise? Tanong naman ni Mia. Oo, tama ka. Oo nga. Ano naman kinalaman nun? Tanong ni Adrian. Isa lang ang naiisip kong ibig sabihin ng O na iyan sa kanyang noo, wika ni Tom. Ano naman yung teorya mo? Tanong ni Jerome. I think gusto tayong patayin lahat ng killer, wika niya. At bakit naman? May atraso ba tayo sa kanya? Wika ni Jake. At saka, tayo lang ang nandito kaya ibig sabihin isa lang sa atin ang killer. Wika naman ni Mark. Yup, tama ka Mark. Ang tanong, sino nga ba sa atin? Wika naman ni Joanne. Umami na kasi! Wika ni Dion. I think walang aamin. May killer bang aamin na siya ang killer? Wala, diba? Kaya mag-ingat tayong lahat, lalo na kung sino ang dapat pagkatiwalaan o hindi. Wika ni Shara. Oo nga, alam niyo guys, napaisip lang ako. May kinalaman ba ang puso niya sa letter O? Ano ito? Game pa rin ba? Wika ni Aryan. Sa tingin ko, laro ito para sa killer. Wika ni Agatha. At paano mo naman nasabi yan? Tanong ni Josh. Diba? O ang letter ni May na pinanghahawakan at operation ang word sa kanya ni Adrian. I think kung ano ang letang pinanghahawakan mo, iyan ang paraan ng killer kung paano kanya papatayin. Pagpapaliwanag ni Agatha. Puso? Ano kinalaman nun sa O? Tanong ni Aaron. Ang puso ay isang organ kaya ang kamatayang ipinataw ng killer kay May ay dukutin ang puso. Heard that word is organ. Wika naman ni Henry. Ang talino mo talaga. Baka naman ikaw ang killer. Wika ni Abby. Kung ako ang killer, sana pinatay ko na kayong lahat ng sabay-sabay. Wika ni Henry na ikinatakot ng lahat. Naku, May, paano ko i-explain ito kay tita? Wika ni Grace na super close kay May kaya todo siya kung makapaghinagpis. Basta, dapat siguraduhin niyo trustworthy ang sinasamahan yung tao o kaya much better, wag na tayong maghihiwa-hiwalay para safe tayong lahat. Suhestyon ni Agatha.
Ang malas natin. Dapat pala hindi na lang dito sa beach resort namin. Walang signal, kaya hindi tayo makakahingi ng tulong. Tapos mukhang may paparating pang bagyo kaya wala tayong choice kundi maghintay ng 2 linggo dito. Wika ni Jeannie. Don't worry, Jeannie. Hindi mo naman ito kasalanan. Tsaka, mahuhuli rin natin ang killer. Wika ni Roxette habang kinukomfort ang nag-aalalang kaibigan. Kahit anumang gawin nyo, hindi nyo matatakasan ang kamatayan nyo. Ang letrang nabunot nyo ay parang sumpa na hindi nyo mapipigilan na kitilin ng buhay nyo. Wika ng isang tinig. Be ready and excited guys sa kamatayang ipapataw ko sa inyo sa pamamagitan ng letrang hawak nyo. Dagdag pa niya. Hindi nyo matatakasan ang alphabet of death. If you want to know what will happen next, click subscribe and hit the notification bell to be updated. Thank you, Hellions.